Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa muling pag-click ng video ito. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung bakit mapipilitan kang ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi kailangan na ikaw ay isang pastor o may tungkulin sa loob ng iglesia. Kahit pa ikaw ay katulad kong miyembro lamang ay trabaho pala nating ibahagi ang salita ng Diyos. Kung nais mong malaman ang dahilan ay panoorin mo ang video ito hanggang sa huli. Alam kong parang boring ang topikong ito ngunit mahalaga ito para sa ating kaligtasan. May tinatawag tayong law of self-preservation na natural ng katangian ng mga tao at mga hayop. Nakaprogram na sa atin na uunahin nating isalba ang ating sarili bago ang iba. Lalo na sa mga sitwasyong karamihan sa mga tao ay nagigipit o kaya ay nasa estado ng chaos o delubyo. Halimbawa ay noong pagputok ng COVID-19, marami ang nagpanik at dahil dito ay na-activate ang human survival instinct o ang law of self-preservation. Marami ang pumakyaw ng mga pagkain at mga gamot. Marami ang nag-away at nag-aagawan dahil lamang sa alcohol, tissue paper at iba pang mga pangangailangan ng tao para mabuhay. Ngunit alam niyo ba na kabaliktaran ng self-preservation ang nakasaad sa Biblia? Nakasulat sa Matthew chapter 10 verse 39. Ang sinumang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito. Sa tekstong ito ay sinabing ang taong pinapahalagan nito ang kanyang buhay ay mas lalong mawawala ito sa kanya. Ngunit ang taong handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kagustuhan ng Diyos ay sila pa ang magkakaroon ng buhay at ito ang buhay na walang hanggan. Hindi ba't nakasulat sa Biblia na kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa ay yun din ang ginawa natin kay Hesukristo? Basahin natin ang mga teksto sa Biblia na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi. Nakasulat sa Matthew chapter 25 verses 34 to 45. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo ako. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan." Sasagot naman ng mga matuwid sa kanya, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom? Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo?" Sasagot ang hari sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin." Sasabihin din niya roon sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ito ay sapagkat nagutom ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauhaw ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamitan. Nagkasakit ako at nabilanggo, ngunit hindi ninyo ako dinalaw." Sasagot din sila sa kanya, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw o naging taga-ibang bayan o naging hubad o nabilanggo at hindi kami naglingkod sa iyo?" Siya ay sasagot sa kanila na sinasabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ano man ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa mga pinakamaliit na ito, hindi rin ninyo ito ginawa sa akin." Dito ay maliwanag na kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa ay siya rin ang ginagawa natin kay Hesukristo. Lagi nating tandaan ang golden rule na nakasulat sa Matthew chapter 7 verse 12. Kaya nga, ang lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo ay gayon din ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang kabuuan ng kautusan at ng mga propeta. Kaparehas lang nito ang ibig sabihin ng naunang teksto na ating nabasa tungkol sa kung paano natin pakitunguhan ang ating kapwa. Nararapat lamang na hindi tayo maging makasarili at magdamot upang hindi rin tayo pagdamutan ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Isipin nating ano man ang tinatamasa natin ngayon na nakabubuti sa ating buhay ay i-share din natin sa iba. Ito ay madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Ngunit kahit mahirap gawin ay mapipilitan tayong gawin ito dahil ito ang nais ng Diyos. Isang malaking tanong para sa iyo kaibigan, ano ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Ito ba ang pagkakaroon ng pera, tagumpay sa buhay, tagumpay sa negosyo, o ito ba ang oras na nakilala mo ang Panginoong Hesukristo at nalaman mo sa pamamagitan niya ay may kaligtasan? Kung ang sagot mo ay ang huli, kailan mo huling naibahagi ang mga aral ng Panginoong Hesukristo o ang tungkol sa Kanya? Basahin natin ang isang parable na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi. Nakasulat ito sa Matthew chapter 25 verses 14 to 28.
Ito ay katulad din sa isang lalaking papalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ibinigay niya sa isang alipin ang 5 talento, sa isa pang alipin ay 2 talento, at sa isa pang alipin ay 1 talento. Binigyan niyang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. Siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din ang nakatanggap ng 2 talento. Siya ay tumubo ng 2 pa. Ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay sulit sa kanya. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, "Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang 5 talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa mga maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, "Ipinagkatiwala mo sa akin ang 2 talento. Tignan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Dumating din ang nakatanggap ng 1 talento. Sinabi niya, "Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. Dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Kunin nga sa kanyang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento." Maraming paliwanag tungkol sa parables of the talent o bag of golds. Isa na dito ang paggamit natin ng ating mga talento o talino na ibinigay ng Diyos para sa kanyang ikalulugod. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanya nating kakayahan na talento, ngunit karamihan sa atin ay hindi natin ito nagagamit sa magandang paraan. Ginagamit natin ito sa mga bagay na kinaiinisan ng Diyos. Ang isa pang paliwanag ng parabolang ito ay ang regalo ng kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas ay nabigyan tayo ng regalo. Ito ay ang pagkakataon na tayo ay tinubos ni Hesukristo para makawala sa ating pagkakabilanggo sa kasalanan at kamatayan. Mababasa sa John chapter 3 verse 36. Siya na sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay, subalit ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. Sa parabola ay binigyan ng master ang mga alipin ng kani-kanilang mga talento o sa ibang kahulugan ay ginto o pilak o kayamanan. Ang sinisimbolo ng talento o kayamanan ay ang pagtanggap natin ng regalo ng Panginoong Hesukristo na siya ang nagligtas sa atin. Nang may pako si Jesus sa krus ay dumaloy ang kanyang dugo at tinubos niya tayo. Ito ang regalo na binigay niya sa atin. Nakasulat ito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ang ilan sa mga alipin sa kwento ay kanilang ginamit ang regalong kayamanan na binigay ng kanilang master para mas maparami pa ang kayamanang ito. Nalaman natin na 2 sa mga alipin ang nagawa nilang madoble ang mga talento na binigay sa kanila. Samantalang ang isang alipin na itinago ang regalong talento na binigay sa kanya ay hindi niya nagawang maparami ang talento, bagkus ay itinago niya ito sa lupa. Natuwa ang master sa mga alipin na ginawang puhunan ng regalong ibinigay sa kanila ng kanilang master. Ngunit ang alipin na walang ginawa ay hindi pinayagang makapasok sa tahanan ng kanyang master at mas lalo siyang nawalan. Kung iisipin ay katulad lang nito ang nasabi natin kanina. Ang sinumang makakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Ang regalo ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ay dapat din nating gamitin para ibahagi sa ibang tao. Tayo ay maituturing na kayamanan ng Diyos dahil sa bawat isang tao o kaluluwa na may liligtas ay magsasaya ang Diyos at mag-aawitan ng mga anghel sa langit. Hindi ba't nakasulat sa Luke chapter 15 verse 7 ng ganito? Sinasabi ko sa inyo, sa gayunting paraan magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi.
Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa 99 na mga matuwid na hindi kailangang magsisi. Kung babalikan natin ang kwento ng Panginoong Hesukristo, siya ay pumili ng 12 tao na kanyang ginawang apostol. Sinabi niya sa mga ito ang kanyang regalo sa mundo. Ito ang paggamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Nang bumalik si Hesukristo sa kanyang luklukan sa langit ay nag-ibanghelyo ang mga apostol at ibinahagi nila ang regalo na naunang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ikaw kaibigan, naibahagi mo na ba ang regalo na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa iyo? Kung tinanggap mo si Hesukristo bilang tagapagligtas ay katulad ka rin ng isa sa mga alipin sa parabola na binigyan ng talento o kayamanan. Ngayon ang tanong, alin sa mga alipin ang pipiliin mong tularan? Ang alipin na itinago ang regalo para lamang sa kanyang sarili o ang mga alipin na ginamit ang mga regalong ito para mas dumami pa? Ilagay niyo na po ang inyong comment sa baba. Siguro naman ay nakapagbigay ng kahit kaunting realisasyon ng videong ito para sa ating lahat. Ito ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit kailangan mong ibahagi ang anumang pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos, lalo na ang regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ito nga ang ating munting usapin tungkol sa kung bakit kailangan mong ibahagi ang mga salita ng Diyos. Kung nagustuhan mong video ito ay huwag kalimutang i-like ito, at kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi kang updated sa mga bago kong post. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.